Mahal niya sa nanay namin. My Lolit was never a manager to me, she was my mom. At katulad po ng nanay, siyempre lagi kayo nag-aaway, pero lagi rin kayo nagbabate. Because ang pundasyon po ng pag-aalaga ng nanay ay love. And wala po kami kontrata. 20 years na po ako kay Nay Lolit. Naalala ko nga si Ochi. Si Ochi, ayun. Nung gusto kong magpaalaga kay Nay Lolit, nag-uusap ako kay Ochi, sabi ko, kailangan ko ng meeting kay Nay Lolit. So, ginawa ng paraan ni Ochi, nag-meeting kami ni Nay Lolit. Sa Annabelle's, tapos si Nay Lolit yung nagbayad. Tapos sabi ko kay Ochi, ang bait ni Nay Lolit, binayaran niya yung lunch. Sabi ni Ochi, gaga, masamang sinyalis yun. Ayaw niya ng utang na loob sa'yo. Ibig sabihin, hindi ka naalagaan. At true enough, hindi talaga ako binalikin ni Lolit ng ilang buwan. Kasi, and during the time, I had another contract and talagang gustong-gusto ko ulit talagang makatrabaho si Nay Lolit because nung kasagsagan nung scam, lumapit ang mami ko at saka ako kay Nay Lolit at sinabi ni Nay Lolit, hindi ko kayo pwedeng alagaan kasi sa ngayon galit sa akin ng tao at hindi ko kayo matutulungan. So nung nagkaroon ng pagkakataon noong 2004, when I asked Nay Lolit again, yun nga, ayaw niya ako. Pero nung second meeting namin ay napagbigyan na niya ako and from there on, naging impyerno na po. Naging impyerno na yung buhay ko. Nagtuloy-tuloy ng aming pagmamahalan ni Nay Lolit. And, alam siguro ng GMA ito, si Nay Lolit ang pinaka-mabuting tao, pinaka-sweet na tao, pero napaka-unprofessional. Diba? Totoo to. Huwag nilang po ito ilalabas. Alan D, umayos ka. Hindi, pero totoo. Ay, kanina kinukwento ko, nagkaroon ako ng isang show sa GMA, tapos may guesting ako sa TV5. So, may breach of contract ako. Hindi guesting yun, regular show. At tinanggap ni Nay Lolit. Sabi ko, Nay, paano pag nalaman ng mga tao? Pag nalaman ng GMA, patay tayo. Sabi niya, Nak, sabi mo guesting lang. Guesting lang? 13 episodes, guest ako. Ang title ng programa, Midnight DJ, ako yun. Paano na? Sabihin mo, hindi mo alam. Hindi ko alam. Sabihin mo, isang taping lang. Isang taping, 13 episodes, horror? Paano ko nalukay si Wilma ng ganun? Kaya professional. But again, ginawa ko pa rin naman. And awa ng Diyos, nagawa naman niya, naayos naman niya lahat. And hindi yung magagawa ng normal na tao, hindi siya mahal eh. Di ba? Maiinis kayo, magagalit kayo, pero Nanay Lolit is Nanay Lolit. Mabuti siyang tao, mahal niya tayong lahat. Ibang nga lang yung pagpapakita niya ng pagmamahal sa atin. But we all know how wonderful she is. And lahat po ayaw niya. Ayaw niya ng burol, ayaw niya ng wake, pero syempre hindi natin susundin. Ayaw niya na nag-iinuman, pero syempre hindi natin susundin. Gusto niya cremate agad, hindi natin susundin. Ayaw niya na tinitingnan siya. Everyday parang refrigerator yung binubuksan natin. So mamaya, ipapaikot po natin ito parang trip to Jerusalem. Parang ito pinagsasabi ko. Again, I want to thank everyone. Of course, masaya po ako na araw-araw, gabi-gabi nandito ako at nakikita ko gano'n yung pagmamahal ng nanay namin. Even though she wasn't very active anymore, I know that she was loved. Nakita ko po yun sa inyo. Thank you for your respect kay Nay Lolit. And hindi ko naman pwedeng pigilan ng mga tao na gusto magsalita about her. Kaya ngayon wala na siyang magagawa. Let's start with Kuya Benji. Yung maganda ka ba masasabi? Wala rin. Okay, wag na. Isa sa mga kuya namin, Mr. Benji Paras. Good evening po sa inyo lahat. Tulad po ni Pao, 20 years na rin kami nagkasama ni Nay. Yung mga kwento niya,
nangyari na rin po sa akin lahat yun. Last time nagkita kami ni Nay nung May 21, birthday celebration niya, magkakasama kami ng mga artista, yung mga reporters, at masaya kami lahat. And then nagkita-kita kami dito last Friday at lahat kami malungkot. Sinasabi nga nila, saya-saya natin, tapos ngayon nalungkot. So dito kami naglamay and then binuman, tapos yung mga umalis na artista, pinag-uusapan namin. Kahit yung nasa kabilang mesa lang. Oo, kahit yung nasa kabilang mesa lang. So katulad ngayon, wala si Bernard Cloma, wala. Siya po topic namin mamaya. Si Nay Lolit, tapos na-meet ko nga yung mga anak ngayon. First time ko na-meet si Sneezy and Sloopy. Kung ako yung pangalanan ng gusto, hindi ko kakausapin nanay ko. Pero kita ko naman mahal nila. Naghuli kami nagkausap ni Nay at tinawagan ko siya. Meron akong problema lang na kukonsult sa kanya. Tinawagan ko siya. Pinagkalat niya yan. Pinagkalat niya. So, tinawagan ko siya. Nung nag-ring, pag hello, teka, sandali. Kung muna maingay dyan. Nay, okay ka lang. Saan kayo, Nay? Dito dialysis, ba't maingay ka? Kasi itong isang pasyente rito, feeling close sa akin. Alisin ko nga. Para niya kung sino siya. Sabi ko, Nay, relax ka lang. Dialysis na yan. Mainit pa ulo mo. Gusto mo, magpakabait ako. Di lalo akong nauna. Sabi niya, hindi pwede. Kailangan mataray ako. Sabi niya, kailangan may awayin ako. May problema ka ba? Wala po, Nay. Nangangamusta lang po ako sa'yo, Nay. So, iyon yung huli naming pag-uusap ni Nay. And actually, meron pa rin nag-uusap kami. Ang sinabi lang niya sa akin, sabi ko, Nay, ang sa akin lang sana sa GMA magkatrabaho kami ni Andre nung anak ko. Sabi niya, sige, ayusin ko yan. And promise ko sa iyo. So, ayan, promise niya, Nay. So, yung mga naka-GMA dito nakikinig. Sana sundin nyo, ibang magalit yan. Akala nyo, andyan lang yan. Delikado. Pero lahat tayo merong masasaya na moment kay Nay Lolit. At syempre ngayon na yung sigurong huling gabi na magkakasama-sama tayo ulit. At mag-reminisce ng mga araw na yun. So, ganito na lang ako. Kunin pa ako sa drama ng GMA. So, maraming salamat po sa inyo. Benji. Medyo ano yata yung mga message natin, medyo parang puro kalokohan. Gandahan muna natin ang sunod na magme-mensahe. Dito po ang isa sa mga kaibigan ni Nanay Lolit, Ms. Joanne Maglipo. Ay po, tita. Hindi po siya prepared, pasensya na po kayo. Ilang pages po niya? Mag-dinner po muna. Sabi ko, habang naglinisa. Wait, tatlong pahina lang. Sabi ni Gorky teka. Wait, ano if I can bring these are the wrong glasses. I should be using my computer glasses, but anyway. Okay, get some glasses. I think most of you can talk about her with personal anecdotes, and you don't have to read notes. I'm going to be more careful because our relationship was touch and go all the time. But I really, truly love her. So, okay. Manay Lolit had the charm of a sorceress or a con artist. Still, to the last, I cannot tell. She could make you feel privileged, like you were in the know, like this was a special brew that only you were privy to. You felt you were in a small, magical circle until you find out that she has told 10 other special reporters like yourself. Then, when controversy grew, she had a way of whispering little details about the feud, the lot of which made you feel you were part of the inner circle, accepted, embraced,
until you hear that she has a vested interest in the controversy and that she needed your little website. You smile anyway, charmed by the subterfuge. Her manner was a masterclass of the real and the planned, the organic and the chemical, all executed with a laugh that sounded like she was roasting herself, when, heavens, she was actually roasting you as well. You lap it up anyway. You find her hilarious. She is genuine, you think. Her mix of street slang and sword speak, of gutter dialogue and hyperbole, you found them unique to her. You are once more charmed. They make for the liveliest of showbiz chatter, even during GMA press cons, when you should be focusing on the movie being promoted. She was the truant, the distraction, the jester, the life of the table. She could top anyone's story with one more scandalous, more funny, more absurd. Once again, you are charmed. She likes you. You're welcome. Then the day comes that you have to write about some crazy episode she has orchestrated. Her motive to make the star she favors shine while she throws shade at another not in her stable. And you don't feel quite right about it. Hello, girls. I'm just being very candid. Pero kung tatagalog po namin lahat ng sinabi ni Tita mamaya, huwag na po kayo magpanggap. Alam po namin hindi nakaintindi. Ay, naku na ilolit. Right now, on a more serious note, meron paboritong kanta si Nanay. Gustong kantahin ang isa sa mga paborito niyang tao. Ang ating oo, bakit hindi ka naka-long sleeves ngayon? Para sa ang godfather pa rin. Palakpakan po natin si Mr. Tirso Cruz III. Salamat natin. So, ma-realize mo ngayon na kung ano yung itsura niya. Di ba? Mga walang iya kayo. Hindi kayo marunong gumalang. Di ba? Para mong magaling siyang gumalang. Alam niyo yung ano, yung salitang Carreño brutal. Yun si Nelly Olit. Nelly Olit was never my manager, but she was very close to me. Tsaka kami, every now and then, pagka may mga project na maganda at babagay sa akin, she finds a way to help me makuha yung project. And sabi nga, we transcended the relationship between actor and someone from the media, actor to another manager, para bang naging kaibigan talaga, di ba? Naging friend, more than a friend. Kanya nga lahat ng tawag ko niya, nanay. Yung iba, manay, di ba? Pero mga nakakakilala sa kanya, nanay. So, he said, the last time na nagkasama kami, birthday niya, request ka niya kung kanta to. Oh, before I forget, si nanay maraming alaga. Ang dami alagang aso niya, di ba? Yes. Ano yata, 52 yata yung aso niya noon. And if there was one thing na napakaswing na ginawa niya, binigyan niya kami ng wife ko ng isa sa mga alaga niyang aso. Binigyan niya sa akin. Tsaka parang sabi niya, ako hindi ako basta nagbibigay ng mga alaga kong aso sa tao. Binibigay ko lang ito sa mga tao. Alam kong aalagaan din itong alaga ko. So, si Britney ang pangalan ng aso binigay niya sa akin. Pero nung original, ang tunay ang pangalan, Mojako. Naging Britney, pinunta ng anak ko. Dahil sabi, parang ang tapang naman ng aso. Wala ka ganyan. But anyway, she requested for this song last birthday niya. And I'd like to sing it now. Melody, thank you very much for the love. Thank you for the friendship. Thank you for being Nanay Solis, Nanay Lolit Solis for the industry. Na alam kong minahal mo rin.
minahal mo lahat ng mga alaga mo, but more than that, minahal mo ang industriyang ito, kanya na natili ka rito at ang dami mong taong natulungan at marami kang taong napasaya. Kabilang na kami ng asawa ko ron at ng mga kaibigan namin at favorite son. Exactly. Lagot ka ako si Terry sa iba. So, this song goes out for you, Manelo, and nagkataon pa na itong song na ito, team song din namin ng asawa ko to. So, very, very meaningful din itong kanta to para sa akin. Kung natagpuan nyo man yung -1, pakawalan nyo na. Gusto nyo sumubay sa akin kung ano yung kanta. Benji, parang gusto ko. I can't remember when you were there, when I didn't care for anyone but you. I swear, never read I said before, never read I said anymore. Bakit pa sa mga kata? The years, you never let me down. You turned my life around. The sweetest days I found with you. Through the years, I've never been afraid. I've loved the life we made. Now I'm so glad I stayed right here with you. Through the years. I can't remember what I used to do, who I trust and who I listened to before. I swear, you told me everything I know. Can't imagine being someone so, but through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we've had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You kiss my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Through the years, when everything went wrong, together we were strong. I knew that I belonged right here with you. Through the years, I've never had a doubt. Would you always work things out? I've learned what life's about by loving you through the years. Through the years, you never let me down. You turned my life around. The sweetest days I found with you. Through the years, it's better every day. You kiss my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through